Yahuwah Abba, sa ganda ng kabanalan, sinasamba ka ng iyong mga anak. Kami po'y mga tinawag mo para kami po'y maging sa iyo. Di dahil kami karapat-dapat o mabuti man, kundi dahil po sa iyong biyaya, sa iyong awa, at sa iyong pag-ibig na hindi nagmamaliw kailanman. Salamat, Ama, payapa kaming nakatawid sa panibagong taong ito. Salamat, Ama, inakit mo kami makasamba sa iyo sa ganitong pagkakataon. Tanggapin po ang pagpupuri ng iyong mga anak. Tanggapin po ang bawat isa sa amin, lalong-lalo na ang iyong mga lingkod na maraming dalahin sa buhay. Ikaw ang aming kaaliwan. Ikaw ang nagbibigay ng galak sa aming puso. Sa tuwing naiisip ka namin, nagagalak ang aming kaluluwa sapagkat ikaw ang aming pinakamamahal. Pakipatawad po sa lahat ng aming pagkukulang. Akayin po kami sa ganap na pagsisisi para lalong tumibay ang aming kaugnayan sa iyo. Panginoong Yahushua, salamat sa iyong ginawa para sa iyong mga hinirang. Tulungan mo kami ngayon. Lapitan po kami sana. Isa-isang palakasin, isa-isang yakapin, at bigyan ng panibagong pag-asa. Ama, pakibasbasan kami sa gagawin naming mga pag-aaral. Ipagkaloob ang karunungan upang gabayan po kami sa mga dapat naming gawin araw-araw sa aming buhay. Ikaw nang bahala sa iyong mga anak na maraming dalahin sa buhay. Ipagkaloob po ang lahat ng aming pangangailangan para kaming lahat makapagbigay ng sapat para sa aming pamilya. Pakibasbasa ng aming abuloy. Inihahandog namin sa iyo. Akay po ng aming pag-ibig. Akay din ng aming pananampalataya. Sapagkat sumasampalataya kami, lahat ng nasa amin, ito'y nanggaling po sa iyo. Kami po'y sumasampalataya. Dininig mo ng aming panalangin sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Yahushua HaMashiach. Amen. Shabbat Shalom sa inyong lahat mga kapatid. Tayo po ay nagpapasalamat kay Yahuwah Abba at kay Yahushua HaMashiach sapagkat payapa po tayong lahat nakatawid sa panibagong taong 2025. Karaniwan po kapag dumarating ang panibagong taon, ang isang tao ay nagpapasya na tinatawag po nating New Year's Resolution. Mabuti po ito, lalo na kapag talagang meron tayong ginagawa para ito ay matupad. Karaniwan po sa isang New Year's resolution ay patungkol po sa kalusugan ng tao. Kaya ang iba, gusto po nila ay mabawasan ang kanilang timbang, gusto po nilang mag-ehersisyo. Ito ay dapat at tama lamang sapagkat itong katawang panlupa ay kaloob sa atin ng Diyos at ito ay dapat natin alagaan lalong-lalo na kapag tayo ay tumatanda. Dahil sa katandaan, alam natin kung minsan tayo ay nagkakaroon ng iba't ibang nararamdaman sa katawan, kaya lalong mabuti habang tumatanda, inaalagaan natin ang ating katawan. Binibigyan natin ng tamang sustensya, hindi po tayo kumakain ng junk food, o kaya tayo po ay nagpapahinga, kailangan po ng katawan, yun pong lubos na pahinga,
At kailangan din po ng katawan yung tinatawag na ehersisyo. Subalit, alam din nating lahat na kahit gaano po ang ating pag-aalaga sa ating katawang panlupa, ito po ay merong hangganan. Sa ano po ba tinulad ni Apostol Pablo ang ating pong katawang panlupa? Pakinggan po natin dito sa 2 Korinto 5:1, alam natin kapag nasira na ang toldang tinatahanan natin ngayon na tumutukoy sa ating katawang lupa. Sa ano po tinulad ni Apostol Pablo ang ating katawang lupa? Tinulad po sa isang tolda na ating tinatahanan ngayon. Bilang tao, meron po tayong katawang lupa o kaya katawang laman. Ito ay itinulad sa isang tolda. Yung tolda, kumpara sa isang bahay na isang istruktura, ito'y mahina at hindi po permanente. Ang ating katawang lupa tinulad sa tolda sapagkat katulad ng tolda, ito'y mahina at agad na nasisira. Hindi po ba ganito rin ang ating katawan? Hindi po permanente sapagkat lahat tayo'y tinakda sa isang kamatayan. Kaya hindi po permanente ang ating katawang laman at habang ito'y tumatanda, kita natin at nararamdaman natin unting-unti nabubulok at nasisira. Kaya ano pong magiging karamdaman natin o kaya nararanasan natin kapag nasisira na ang ating katawang laman dahil po tayo ay tumatanda? Pakinggan po natin dito po sa Korinto 5:2 at 4, dumaraing tayo habang tayo'y nasa katawang ito at labis na nananabik sa ating tahanang makalangit. Habang nakatira pa tayo sa toldang ito, tayo'y naghihinagpis at dumaraing. Hindi dahil nais na ating iwaksing katawang panlupa, kundi dahil nais na nating mabihisa ng katawang panlangit. Sa gayon, ang buhay na may katapusan ay mapapalitan ng buhay na walang hanggan. Ano pong ating nararanasan habang tayo ay tumatanda? Ayon po kay Apostol Pablo, ang atin pong katawang laman ay dumarating sa kanyang katapusan at kapag ito natutupad na, tayo po'y dumadaing. Tayo po'y naghihinagpis. Siguro ito ay alam natin, lalo na kapag tayo po ay 50 years old, o kaya 60, o kaya nasa 80s na, merong ilang mga kapatid nakarating po sa isang matandang edad. Ano pong ating unti-unting nararamdaman habang tayo po'y tumatanda? Hindi po ba merong mga kumikirot sa katawan? Dati nga ito po'y karanasan ko lang naman, madaling pumasok at lumabas sa kotse. Ngayon, medyo mahirap nang pumasok at lumabas sa kotse. Marami ka nang nararamdaman. Ang iba, nakakaroon ng problema sa dugo. Ang iba, nakakaroon ng tumor o cancer. Iba, heart disease o kaya diabetes. Maraming sakit, maraming chronic pain. Ito po ay dahil ang katawan natin itinulad po sa tolda. Hindi po ito matibay, kundi marupok at dahil dito tayo po'y dumaraing at naghihinagpis. Subalit, dapat ba tayong mawala ng pag-asa? Hindi po. Sapagkat sabi rin ni Apostol Pablo, tayo po'y nananabik sa tahanang makalangit sapagkat sa langit, ano pong gagawin sa ating katawang panlupa? Mapapalitan ng buhay na walang hanggan. Kaya kapag tayo po ay nahihirapan, kapag tayo po ay nagkakasakit, at kahit anong gawin natin, nandoon po yung paghihinagpis, isipin natin, darating po ang pagkakataon. Lahat yan mawawala at papalitan ng buhay na walang hanggan. Saan po itinulad ni Apostol Pablo itong bagong katawan na ibibihis sa atin pagdating ng araw? Pakinggan po natin ang unang Korinto 15:51 hanggang 54. Isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo. Hindi lahat tayo'y mamamatay, ngunit lahat tayo'y babaguhin sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trompeta. Sapagkat ang pagtunog ng trompeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok.
at ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi namamatay. Kapag ang nabubulok ay napalitan na ng di nabubulok at ang kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan, matutupad na ang sinasabi sa kasulatan. Nalupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Ayon po kay Apostol Pablo, anong katangian ng katawang panlangit na ibibigay sa atin? Hindi nabubulok at hindi po namamatay. Ibang-iba sa katawang taglay natin ngayon. Ang katawang taglay natin ngayon, nabubulok at namamatay. Pero sa tunog ng trompeta, kailan po yun? Tunog ng trompeta, yun po ay ang araw ng pagparito ng ating Panginoong Yahushua. Ito po yung tinatawag na harpazo. Kaya itong hinihintay natin eh. Sapagkat pagparito muli ng Panginoon Yahushua, pag nagpakita siya doon po sa lapaap, yun na ang lunas sa matinding problema ng lahat ng tao. Ano po yun? Yung problema ukol po sa sakit at ukol po sa kamatayan. Kasi kahit anong gawin natin, kahit gaano ka man kayaman, kahit gaano ka man karunong, darating ang panahon tatanda at mamamatay. Kahit gaano man ang ipagbayad mo sa mga doktor, wala po silang lunas sa tinatawag na kamatayan. Sa makatwid, ang pinakalunas natin, ang pinakahihintay natin, ay ang pagparito muli ng Panginoong Yahushua. Hindi ka na mamamatay at hindi na mabubulok ang iyong katawan na ibibigay sa atin. Ano po, sa ano pa itinulad ni Apostol Pablo? Itong katawang ipagkakaloob sa atin, pagka nagpakita na muli ang ating tagapagligtas na si Yahushua HaMashiach. Dito po sa Filipos 3:20 hanggang 21, ngunit para sa atin, ang langit, ang tunay nating bayan, at mula roon, hinihintay natin ng may pananabik ang pagbabalik ng tagapagligtas, ang Panginoong Yahushua Kristo. Sa pagdating niya, babaguhin niya ang mahihina at namamatay nating katawang lupa at gagawing tulad ng maluwalhati niyang katawan. Gagawin niya ito sa pamamagitan ng kapangyarihan niyang sumasakop sa lahat ng bagay. Ano pang katangian ng katawang ibibigay sa atin sa lahat ng mga kay Kristo Yahushua? Ayon po sa ating binasa, itong katawan na ibibigay sa atin, alam natin hindi po manghihina, hindi po nabubulok, hindi po namamatay, pero higit pa doon, ayon po kay Apostol Pablo, yung katawang ibibigay sa atin, maluwalhati din. Ibig sabihin, merong kakaibang mga katangian na hindi po taglay ng katangian ngayon ng ating katawan. Kasi yung katawan natin ngayon, kahit ikaw ay malusog, meron pong limitasyon. Halimbawa, nandito ka sa San Jose. Para makarating ka doon po sa ibang bansa, maglalakbay ka eh. Limitasyon po yun ng ating katawang panlupa. Kung minsan, maglalakad ka. Kung minsan, sasakay ka ng kotse. O minsan, sasakay ka ng eroplano. Pero maglalakbay ka pa rin. Pero sa panibagong katawang taglay natin, meron tayong mga katangian na kaya na po nating lunasan yung pong travel problems. Kasi si Yahushua, nung siya po ay nandito sa lupa, nung siya nabuhay na mag-uli, ano pong nagagawa niya? Nandito siya, tapos bigla na lang nawala. Napunta sa ibang lugar. Ano bang tawag doon? Parang teleportation, di ba? Katangian po yun ng kanyang panibagong katawan. Anong sabi ni Apostol Pablo? Maluwalhati yung katawan ni Yahushua. Ganon din ang magiging katawan natin kung tayo po ay kay Yahushua. Kaya dapat lang manabik tayo sa pagbabalik ng ating tagapagligtas. Kaya kapag lumilipas ang taon sa ating buhay, mabuti yung sinasabi natin sa ating sarili, aalagaan ko ang aking katawan. Mabuti yun. Pero lalong panabikan natin sa tuwing lumilipas ang mga taon. Anong ibig sabihin nun? Lalo tayong lumalapit doon po sa dakilang araw ng Panginoon Yahushua ay babalik bilang ating tagapagligtas. Kaya mga kapatid, ano man ang ating nararanasan ngayon, dapat magalak tayo. 2025 na tayo eh. Ano nang ibig sabihin? Ang taong ito
Maaari ito na ang taon na bumalik muli ang ating Panginoong Yahushua. Hindi natin yan nasasabi ng may katiyakan, pero ang natitiyak natin, lalo na tayong malapit. Papalapit na tayo kung sa dakilang araw na yun. Kaya dapat panabikan natin yung pagparito muli ng Panginoong Yahushua. Ano pong dapat natin gawin? Kapag kung minsan, dahil nga meron po tayong karamdaman, meron po tayong mabigat na sakit, ano ang dapat natin gawin para po wag masiraan ang ating loob? Dito po sa 2 Korinto 4:16 hanggang 18, kaya't hindi kami nasisiraan ng loob kahit na humihina ang aming katawang lupa. Patuloy namang lumalakas ang aming espiritu araw-araw. Ang bahagya at panandali ang kapighatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Anong dapat natin gawin? Kapag dahil nga ang ilan sa atin ay nagkakasakit, meron tayong mga tinitiis, tayo po ay naghihinagpis dahil yung ating katawan ay nagkakaroon ng mga problema, nabubulok, nasisira. Anong sabi ni Apostol Pablo? Dapat huwag masiraan ang ating loob kahit humihina ang ating katawang lupa. Unang-unang dapat natin gawin yung acceptance na tinatawag. Tanggapin natin itong realidad Itong realidad ng ating kasalukuyang panahon. Ang tao, tinakda ng Diyos sa kamatayan. Bunga ng kamatayan, ang katawang lupa, manghihina at mabubulok. Tanggapin natin yon. Huwag natin kontrahin. Huwag natin isipin, meron pong miracle surgery o miracle pills, nalulunasan lahat yan. Hindi po yun ang realidad. Tanggapin natin ang katawan natin habang tayo nag-iedad, talagang mabubulok. Tanggapin natin na tayo po magkakasakit. Tanggapin natin, tayo po ay manghihina. Pero meron din tayong dapat tanggapin na isa pa ring realidad. Ano po yun? Para hindi masiraan ang ating loob, anong sabi ni Apostol Pablo? Yung ating nararanasan ngayon, kapag nagtitiis tayo ng panghihina ng katawang laman, isipin natin, ito'y nagbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Ibig sabihin, opo, ang realidad natin ngayon, yung katawan natin nagkakasakit ng hihina. Pero hindi po ito permanente. Ang sabi nga ni Apostol Pablo, ito ay counting panahon lamang kumpara sa realidad na darating. Yung realidad na darating, anong sabi ni Apostol Pablo? Ito po ay magkakaroon tayo ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Bakit? Sapagkat yung realidad na darating, papalitan ang ating katawang laman at tayo magmamana ng buhay na walang hanggan. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, ituon natin yung ating pag-iisip, ituon natin yung ating mga mata doon sa mga bagay na hindi pa nakikita. Kaya ano man ang ating nararanasan ngayon, huwag natin isipin ito'y permanente. Temporary lang po yan. Sapagkat darating ang panahon, yung magiging permanente, ibibihis sa atin, ito po'y buhay na walang hanggan. Yan ang pag-asa natin. Pero paano kapag dumarating yung pagkakataon na sobrang na tayong nagtitiis? Kasi ang iba, sa halip na sila ay nananatiling nagagala, kahit na yung katawan nila ay nasisira, ang iba ay nawawala ng pag-asa. Ano kaya ang dahilan? Kung bakit ang iba, sa halip na sila ay nagagala, nawawalan po sila ng pag-asa. Pakinggan po natin ang nakasulat po sa Santiago 1:3 hanggang 5, sapagkat alam ninyong nagdudulot ito ng katatagan sa inyong pananampalataya. Kaya tiisin ninyo ang mga pagsubok upang maging ganap at walang anumang pagkukulang ang buhay niyo.
o mayroon mang nagkukulang sa inyo sa karunungan, humingi siya sa Diyos at ibibigay ito sa Kanya ng walang pagmamaramot at panunumbat. Anong dahilan kung bakit ng iba kapag sila po ay nagkakasakit o kaya maraming tiisin sa buhay, ay sila po ay agad nawawalan ng pag-asa at nawawalan ng pananampalataya. Ang dahilan ay sapagkat hindi po sila humingi ng karunungan. Mga kapatid, ang unang-unang dapat natin gawin kapag meron po tayong mga kapighatian sa buhay, dulot man yun ng isang katawang nasisira o anumang bagay, kapag tayo po dumadaan sa iba't ibang kalungkutan, ang unang-unang dapat natin gawin, humingi po tayo ng karunungan. Ano ba yung karunungan? Yun po yung mga bagay na dapat natin gawin ngayon, hindi sa hinaharap, kundi ngayon, para po malunasan natin ang anumang ating kinahaharap. Opo, maganda, meron tayong inaasahan. Ano po yung inaasahan natin? Buhay na walang hanggan, katawang maluwal, hati. Pero ang tanong, yung presente, yung ngayon, di ba? Yan ang pinaka-trabaho ng karunungan. Yung karunungan ay present-oriented. Yung hope, future-oriented. Yung karunungan, itong dapat natin gawin ngayon. Kasi yung sakit, yun pong ibang nararamdaman natin sa ating katawan, ito'y presente eh. Di ba? Anong dapat natin gawin ngayon? Magtaglay ng karunungan. Yung karunungan na makatutulong sa atin para harapin yung hinaharap ngayon. Ano po ba ang dapat natin malaman? Ayon po sa karunungan ng Diyos, kapag tayo ay nagtitiis. Ayon po kay Santiago, ang unang-unang dapat natin malaman, yung dahilan kung bakit kinakailangan tayo po ay magtiis. Ang dahilan kung bakit pinapahintulot ni Yahuwah Abba na tayo ay magkaroon ng iba't ibang karamdaman at mga sakit. Kasi ang tao, matitiis niya ang lahat ng bagay kung alam niya may dahilan. Ang hindi matitiis ng tao ay kapag meron po siyang pinagdaraanan, pero hindi niya alam bakit yun ay nangyayari. Pero kung alam mo, merong kaukulan, yung pagtitiis natin, kaya nating tiisin. Yan ang karunungan. Ano po ba ang dahilan o isa sa mga dahilan kung bakit pinahihintulot ng Ama na tayo po ay dumaan sa iba't ibang mga pagsubok, iba't ibang kapighatian. Ang sabi po ni Santiago, tiisin ninyo ang mga pagsubok upang maging ganap at walang pagkukulang ang buhay ninyo. Ito'y nagdudulot ng katatagan sa inyong pananampalataya. Ibig sabihin pala, kapag ang tao dumaraan, halimbawa sa isang matinding sakit o karamdaman, ang isang dahilan ay para yun po maging instrumento upang maging sakdal ang ating pananampalataya para wala tayong pagkukulang sa ating buhay. Paano po natin malalaman kung naging sakdal na ang ating pananampalataya? Walang anumang pagkukulang. Pakinggan po natin ang nakasulat po sa 2 Korinto 4, G hanggang 11, lagi naming taglay sa aming katawan ang kamatayan ni Yahushua upang sa pamamagitan ng aming katawan ay mahayag ang kanyang buhay. Habang kami nabubuhay, lagi kaming nabibingit sa kamatayan alang-alang kay Yahushua upang sa aming katawang may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. Mga kapatid, siguro po kung babasahin po ninyo ang New Testament, yung bagong tipan, tama ba yun? Bagong tipan, New Testament ng Biblia, patungkol po sa kasaysayan ng mga tagasunod ng ating Panginoon Yahushua, meron po kayong mapapansin yung mga alagad, yung mga disipulo ng ating Panginoon Yahushua, marami po silang mga pinagdaan ng pagsubok, mga kapighatian. At karamihan, doon po sa kanilang kapighatian, ay ukol po sa kanilang katawan. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, lagi naming taglay sa aming katawan ang kamatayan ni Yahushua. Kasi yung pagiging kaugnay natin sa Panginoon Yahushua, ang kahulugan nun, makikipamahagi tayo. Magkakaroon tayo ng bahagi doon po sa tiniis
at doon din po sa kamatayan ng Panginoong Yahushua. Kaya kung minsan, ang isang Kristiyano, ang isang sumusunod sa Panginoong Yahushua, taglay niya sa kanyang katawang laman, yun pong naranasang pagdurusa ng Panginoong Yahushua. Kaya kung minsan, meron tayong sakit. Yung mga unang lingkod ng Panginoon Yahushua, sila rin po ay nagkaroon ng mga iba't ibang sakit. Anong dahilan? Ang dahilan, ayon po kay Apostol Pablo, taglay sa ating katawan, yung kamatay ni Yahushua, alang-alang kay Yahushua tayo po naglilingkod, upang, ito po yun, sa katawang upang mahayag din sa ating katawan yung kanyang buhay. Ibig sabihin, kapag ka pala ang isang tagasunod ng ating Panginoon Yahushua dumaraan sa pagsubok o kaya nagkakasakit, pagkakataon yun para lalong maihayag yung kaluwalhatian ng ating Panginoong Yahushua. Kaya kung tayo po ay nagkakasakit, nakaabang yung mga tao, ano kayang gagawin? May sakit siya ngayon, anong gagawin niya? Itutuloy pa rin ba natin yung ating pananampalataya? Sasambahin pa ba natin ang Panginoong Yahushua, sa Panginoong Yahuwah? Pupuri pa ba tayo sa ating tagapagligtas? O baka titigil na tayo? Kasi kapag nakita po ng tao, nakita po ng langit itong isang lingkod, dumaan sa mga pagsubok, nagkaroon ng sakit, pero lalo pa siyang sumamba, lalo pa siyang nanali. Ano nagagawa natin? Naluluwalhati natin ang ating Panginoong Yahushua sa ating katawang laman. Mga kapatid, kapag tayo nagkakasakit, ito'y pagkakataon pala. Sabihin natin, tanungin natin ang ating sarili, paano ko maipapahayag ang kaluwalhatian ni Yahuwah, ang kaluwalhatian ni Yahushua sa ating katawang laman na unti-unting namamatay. Pagka ganun po ang ating perspective, pagka ganun po ang ating tanong, lalo po tayong magagala kahit na dumaraan tayo sa iba't ibang pagsubok at iba't ibang mga karamdaman. Ano pong dapat nating gawin? Kung sakasakali tayo po ay meron pong lubhang sakit sa buhay, pakinggan po natin ang 2 Korinto 12:7 hanggang 10. Ngunit upang hindi ko ipagyabang ang kamanghamanghang pahayag ng Diyos sa akin, ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing sugo ni Satanas upang pahirapan ako at nang sa gayoy hindi ako maging palalo. 3 beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito, ngunit ganitong kanyang sagot, ang pagpapala ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong pinagmamalaki ang aking mga kahinaan upang lalo kong madama ang kapangyarihan ni Kristo. Dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako may mahina, kutyain, pahirapan, usigin at magtiis. Sapagkat kung kailan ako lalong mahina, saka naman ako nagiging malakas. Anong dapat nating gawin mga kapatid? Kapag meron po tayong lubhang sakit o karamdaman, lumapit tayo sa ating Panginoong Yahushua. Nung nandito ang Panginoong Yahushua sa lupa, yung mga lumapit sa kanya, ketongin, ano nangyari? Agad na gumaling Mga bulag, mga pipi, mga hindi makapakinig, kahit yung mga patay, ano nangyayari? Nabubuhay na mag-uli. Ibig sabihin, walang imposible sa ating Panginoong Yahushua. Nasa otoridad ng Panginoon Yahushua mag-milagro kung kailangan para tayo gumaling sa ating karamdaman. Mga kapatid, sumasampalataya po ba tayo? Na kahit sa panahon natin ngayon, kaya po magmilagro ang ating tagapagligtas? Opo. Hindi ibig sabihin lumipas ang ilang taon, nabawasan yung kanyang kapangyarihan. Hindi. Hindi po pwedeng mabawasan ang kapangyarihan at otoridad ng ating hari. Kung meron pong magpapagaling sa atin, hindi po yung mga doktor. Sangkapat lamang sila. Ang magpapagaling sa atin, walang iba, kundi ang hari ng mga hari, ang ating Panginoong Yahushua. Malubha ba ang iyong sakit? Lumapit ka sa ating tagapagligtas. Magmakaawa sa ating tagapagligtas. Nasa kapangyarihan niya magmilagro. Kahit sabihin ng doktor, mamamatay ka na, kung sinabi ng ating tagapagligtas, hindi ka pa mamamatay,
hindi ka pa mamamatay. Lumapit tayo sa ating tagapagligtas ni si Yahshua. Subalit, kung minsan, meron pong gagawin ng Panginoon Yahushua na higit pa sa pagpapagaling. Isipin po ninyo mga kapatid. Ano po bang hihigit sa pagpapagaling? Kasi para sa atin, para yun na yung pinaka mahalaga sa atin Pinagaling ako ng Panginoon Yahushua. Di ba? Yun ang pinakamahalaga para sa atin. Opo, maganda at mabuti maghangad na tayo pagalingin ng Panginoong Yahushua. Pero si Apostol Pablo, tingnan po ninyo, ang nangyari sa kanyang buhay. Kinasangkapan ba siya ni Yahushua? Opo. Isipin mo, ang tagapagligtas na kipag-usap kay Apostol Pablo, isinabi niya kung anong dapat isulat, kung anong dapat gawin sa kanyang panahon. Ginawa siyang apostol. Personal na ginawang apostol. Kaya nga maraming nakita si Apostol Pablo. Kaya siya po isang tunay na lingkod ng ating Panginoong Yahushua. Pero ano rin ang kanyang naranasan? Isang kapansanan sa katawan na dahil dito nahirap siya. Kaya ilang beses nanalangin ng si Apostol Pablo. 3 beses nagmakaawa siya kay Yahushua tanggalin itong kapansanan sa kanyang katawan. Kaya bang gawin yon ng ating tagapagligtas? Opo. Kung minsan po kasi kapag meron po tayong hinihingi, pinagagaling tayo agad ng Panginoong Yahushua. Pero naman mga pagkakataon, sa halip na tayo pagalingin, anong ginagawa ng ating Panginoong Yahushua? Pinadadaman niya yung kanyang kapangyarihan. Ito yung sinabi ng Panginoong Yahushua kay Apostol Pablo. Hindi ko pagagalingin yung sakit mong yan, pero ang gagawin ko ito, mas mabuti. Ano po yun? Bibigyan kita ng pagpapala. Bibigyan kita ng kapangyarihan para matiis mo ang lahat ng iyon. Siguro kung tatanungin natin si Apostol Pablo, ano mas gusto niya? Gumaling siya. Pero hindi niya mararamdaman yung kapangyarihan ni Yahushua sa kanyang buhay. O kaya, tiisin niya at matitiis niya yun dahil nasa kanya ang Panginoong Yahushua. Lalong nadama niya ang pagiging sa kanya ng ating tagapagligtas. Nakita natin yung sagot ni Pablo di ba? Kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang lalo kong madama ang kapangyarihan ni Kristo. Opo, mabuting magmilagro ang Panginoon Yahushua. Pero mas mabuti, sumaatin ang Panginoon Yahushua. At lalo maramdaman natin ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang pagsasama. Kaya mga kapatid, lumapit tayo sa ating Panginoong Yahushua. Kanino dapat din tayo lumapit? Pakinggan po natin ito po sa Salmo 38, 3-8. Dahil sa galit niyo sa akin, nanlulupaypay ang aking katawan. Sumasakit ang buong katawan ko dahil sa aking mga kasalanan. Parang nalulunod na ako sa nag-uumapaw kong kasalanan. Ito'y parabang pasanin ng hindi ko na makayanan dahil sa aking kamangmangan. Ang aking mga sugat ay namamaga at nangangamoy. Ako'y namimilit sa sobrang sakit at lubos ang kalungkutan ko buong araw. Sumasakit ang buo kong katawan at bumagsak na rin ang aking kalusugan. Ako'y pagod na at nanghihina pa at dumadaing din ako dahil sa sobrang bigat ng aking kalooban. Ito po'y pahayag ng isang mahal na lingkod ng Diyos. Walang iba kundi si David. Pero si David, bagamat siya'y pinili ng Diyos, ano ang kanyang naranasan? Yung kanyang katawan bumabagsak, nagkakasakit. So sobrang sakit, nalulungkot siya buong araw. Sumasakit ang buong katawan niya, pagod na pagod siya. Dumadaing sa sobrang bigat ng kanyang kalooban. Maaari tayo po ay nakaka-relate sa sinasabi ni David. Pero nung tumawag siya kay Yahuwah, anong kanyang pinagtapat? Panginoon, ang kasala, nagkulang ako. Maaari tayo po ay nagkakasakit dahil po sa ating kasalanan. Hindi natin alam kung bakit po nagkakasakit ang ilan sa atin. May dahilan. Ang iba nagkakasakit dahil po nagkukulang at nagkakasala.
katulad po ng karanasan ni David. May pagkakataon na tayo po'y nagkakasakit dahil ito'y pagsubok para lalo natin maluwalhati si Yahushua sa ating katawan. Ano man ang dahilan, anong mahalaga, tumawag tayo. At lahat ng nasa looban natin, sabihin natin sa Diyos. Kung tayo po ay nagdadala ng isang hindi na natin matiis, sabihin natin yon sa ating Ama. Pinakamahalaga, maging totoo tayo sa ating Diyos. Lumapit tayo, umiyak. Yahuwah, Ama, hindi ko na kaya. Itong kalungkutang ito, opo, ng kulang at nagkasala ako. Bakit hindi po tayo magsisi? Bakit hindi po tayo lumapit? At tayo po ay magpakumbaba ng loob at lumapit sa ating dakilang Yahuwah Aba. Ano man ang dahilan ng ating mga sakit, ano man ang ating tinitiis, ang pinakalunas ay ang Yahuwah Aba at ang Yahushua ang Masiyak. Ano rin ang pwede nating gawin? Dapat nating gawin kung tayo po ay nagtitiis ng iba't ibang mga sakit. Pakinggan po natin ang mga huling talata sa ating mga gagawing pag-aaral sa Salmo 13. Yahuwah, hanggang kailan niyo ako kalilimutan? Kalilimutan niyo ba ako habang buhay? Hanggang kailan ba kayo magtatago sa akin? Hanggang kailan ko dadalhin itong mga pangamba ko? Ang aking mga araw-araw ay punong-puno ng kalungkutan. Hanggang kailan ba ako matatalo ng aking mga kaaway? Yahuwah, Yahuwah kong Diyos, bigyan niyo ako ng pansin. Sagutin niyo ang aking dalangin. Ibalik niyo ang ningning sa aking mga mata upang hindi ako mamatay. Yahuwah, naniniwala po ako na mahal niyo ako at ako ay nagagala dahil iniligtas niyo ako. Yahuwah, aawitan kita dahil napakabutit niyo sa akin mula pa noon. Mga kapatid, anong dapat natin ilapit sa atin Ama? Yahuwah, sa panalangin, kapag tayo nahihirapan, maglambing tayo kay Yahuwah. Itong ginawa ni David, kaya nagtanong siya, Yahuwah, Yahuwah, hanggang kailan niyo ako kalilimutan? Kung minsan kapag tayo maraming tinitiis at matagal na ang ating tiisin, naiisip natin, baka kinalimutan na ako ni Yahuwah, baka hindi niya na ako pinapansin, baka sukdulang tinaboy na ako ng aking makapangyarihang Diyos sa langit, baka hindi na ako mahal ni Yahuwah. Bakit di po tayo lumapit kay Yahuwah? Ibuhos natin ang ating puso, ang buong damdamin natin. Tanungin natin kay Yahuwah, hanggang kailan ba kayo magtatago sa akin? Hindi bilang panunumbat, kundi bilang panglambing. Maglambing tayo kay Yahuwah. Sabihin natin, araw-araw, punong-puno ng kalungkutan. Anong dapat natin hilingin kay Yahuwah? Yahuwah kong Diyos, pansinin mo po sana ako muli. Ibalik ang ningning ng aking mga mata. Huwag kang pumayag ako'y mamatay. Sabihin natin kay Yahuwah, iligtas tayo sa bingit ng kamatayan. Kung tayo man ay merong malubhang sakit, walang imposible sa Diyos. Kayang-kaya niyang lunasan yon. Kayang-kaya niya. Pagalangin tayo. Pero habang nananalangin tayo kay Yahuwah, anong dapat na maging damdamin natin? Gaya rin po ng sinabi ni David, Yahuwah, naniniwala po ako, mahal niyo ako. Ano man ang nangyari, ano man ang nangyari sa ating buhay ngayon, huwag po tayong bumitiw, lalo tayong humawak doon po sa katotohanan na mahal tayo ni Yahuwah Aba. Kaya purihin natin si Yahuwah. Purihin natin si Yahushua. Lalo pong manindigan tayo sa mga pagpupuri, sa mga pag-awit, sa mga pagsamba na isinasagawa natin para po lalo natin maramdaman ang pagsasama ng ating dakilang Ama at ng kanyang dakilang anak. Tayo po'y tumayo at tayo po ay pananalang. Yahuwah Aba, salamat ng maraming. Namamalagi ang iyong pag-ibig
Yahweh, mahal mo kami. Bagamat ang ilan sa iyong mga anak, maraming iba't ibang tiisin sa buhay, kapighatian, malubang sakit, kahirapan ng buhay. Marami kaming dalahin. Opo, di naman kami karapat-dapat sa iyong biyaya. Makasalanan kami. Pero sa panibagong taong ito, di kami nawawala ng pag-asa. Buhay pa kami dahil sa iyong kalooban. Iisa lang ang ibig sabihin. Meron ka pang pinagagawa sa amin. Alam namin, meron kaming katuturan. Mga anak mo kami. Di kami sino lamang. Mahal na mahal mo ang iyong mga anak. Kaya sa aming paglapit sa pagsambang ito, kung meron man kaming nasasabi o naiisip, nalabag po sa iyong kalooban, Ama, maawa ka na. Maawa ka sa iyong mga anak. Tunghayan mo kami ngayon. Pansinin mo po sana ng aming mga luha. Pansinin mo ng aming mga sinasabi sa iyo sa aming mga pansariling panalangin. Ama, marami po kaming mga dalahin. Ang ilan sa iyong mga anak, kapag binabasa mo ng aming mga sinasabi sa iyo, patungkol po sa aming mga anak, patungkol sa aming kalusugan, patungkol po sa nagaganap na kahirapan sa mundo, sunod-sunod ang mga problema ng tao. Subalit may kagalakan kami kapag naiisip namin, mahal na mahal mo kami. Hindi po ito mabubura sapagkat ikaw ay tapat sa iyong pangako at ang iyong pag-ibig ay hindi nagmamaliw. Itong nagbibigay ng pag-asa, nakahanda kaming magtiis. Ama, tulungan mong maging ganap ang aming pananampalataya para lahat ng aming mga dapat pagdaanan, kami po'y magtatagumpay. Panginoong Yahushua, Yahushua HaMashiach, gustong gusto namin makibahagi sa iyong kapighatian dahil itong paraan para makibahagi kami sa iyong buhay at sa iyong pagsasama para lalong maramdaman ang iyong kapangyarihan sa amin. Halika po sa piling ng iyong mga hinirang. Magpagaling ka po sa lahat ng may sakit. Ibigay pong lunas at lakas. Ikaw po sana ang tumulong sa bawat isa sa amin para po lahat kami magtagumpay sa panibagong taong ito. Ama, sumasampalataya kami. Tininig mo ng aming panalangin. Magiging handa kami sa muling pagparito mo. Ito ng aming hinihintay. Nananabik kami. Kailan pa ba? O Yahweh, kailan mo isusugong yung buktong na anak? Ito po ang aming pinananabikan. O Panginoong Yahweh, tulungan mo kaming maging handa para lahat kami makasama sa alapaa. Kaming lahat magmana ng iyong buhay na walang hanggan. Ito pong aming pinagtatapat sa iyo. Sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Yahushua HaMashiach. Amen. Ang walang malo na pag-ibig at masaganang awa ni Yahuwah Abba. Ang biyaya at kapangyarihan ni Yahushua HaMashiach at ang laging paggabay ng banal na Espiritu ay sumaating lahat ngayon at magpakilanman. Amen. Mga kapatid, just a few reminders po. First of all, sana po lahat tayo ay makibahagi sa atin pong inilunsad na Bible Literacy Project. Ito po ay sinimulan po natin noong nakaraang New Year. At sana po ma-download ninyo yun pong PDF sapagkat doon po sa unang BLP project natin, ito pong unang leksyon, meron po tayong makikitang mga summaries ng buong Biblia at ang mga dapat natin gawin para ma-maximize po natin yung ating benefits sa gagawin nating
BLP or Bible Literacy Project. Kaya pwede po nyo download yung PDF para po ma-review po natin. At pwede rin po ninyo i-download yung pong Bible reading plan para sa assignments Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Ito po yung summaries natin. Nung nakaraang 2024, meron po tayong Bible reading plan. Araw-araw meron po tayong synopsis o kaya summary ng mga books of the Holy Bible. Kaya ito pwede din po nating reviewin. Kaya pwede natin basahin muna ito, tapos basahin po natin yung Biblia mismo para at least meron po tayong guideline para po makatulong sa atin sa pag-unawa ng nilalaman ng banal na kasulatan. Yung atin pong project for this month, yung atin pong assignment, ay dalawa lang po ang ating babasahin. Ito po ay aklat ng Genesis at aklat ng Exodus. Yun pong Leviticus, Numbers, Deuteronomy, yun po magiging reading assignment natin para sa month of February. Sana po ito ay mas, hopefully all of us will be able to keep up with the reading assignment. At karugtong nun, ay meron po tayong ilulunsad din na upcoming video. Ito po ay this Sunday. Release po namin itong How Did We Get Our Bible? Ito po ay para po malaman natin, paano ba natin nakuha ito, yung Biblia bang nasa atin ngayon, ito po ba'y talagang kalooban ng Diyos? Kasi meron mga nagsasabi, di ba dapat kasama yung Enoch o kaya yung Gospel of Thomas, so on and so forth. Paano natin nalalaman na yung 66 books, yun nga po ang mga salita ng Diyos. Yan po, How Did We Get Our Bible? Tapos BLP3, this coming week, ay papalabasin po namin itong overview of the book of Genesis. Kaya siguro makakatulong din po ito habang binabasa po ninyo yung Genesis. Meron po tayong overview, meron tayong summary ng the whole book of Genesis ito po sa video presentation na ito. At meron po tayong BLP live class once a month. Yung first live class po natin, January 25, Sabado po, 3 p.m. Pacific Standard Time. Also, next week, this coming Tuesday, meron po tayong isasagawang Yearning for Yahushua. Ito po ay panibagong Bible study program po natin. At ito po ay patungkol sa eschatology or study of the end times or study of last things. Ito ay patungkol sa mga propesiya at sa mga events na magaganap sa pagparito muli ng ating tagapagligtas na si Yahushua HaMashiach. At also, sa January 17 at 18, isasagawa po natin ang ating children's ministry. Take note, yun pong Friday ay magiging 8:30 p.m. na, hindi na po 11:30. Yan lang po, natatapos ang ating pagsamba. May Yahuwah Abba and Yahushua HaMashiach bless all of us.